galing sa what? Sa farm bushes. Ano, kung ikon ko to, ang mabuti ay hindi manggagaling sa masama at ang masama ay hindi manggagaling sa mabuti. Amen? Di ko alam tong cellphone ng tatay ko. Medyo nag-aarty lang po. Sorry po. In the same way, every good tree produces good fruit. Sino ang good tree? Tayo. Tayong pinababanal ng Diyos. Tayo na anak ng Diyos sa imahe niya. Tayo kasi ang most important sa mata ng Diyos. Dahil tayo ay ginawa niya sa kanyang imahe. Ang good tree ay nagpo-produce ng what? Good fruit. Ayun, naniwala ka lang sa gospel. Hindi ka naniniwala sa salvation letter. Paano ka maliligtas? Naniwala ka sa gospel pero wala kang gagawin. No. Kailangan mo magtrabaho sa Diyos. Okay? Kailangan mo magtrabaho sa Kanya. Kailangan mo siyang pagsilbihan. Kailangan mo siyang, alam mo yun, marami ka talagang iserve mo siya. I-please mo siya. Diba? Ganyan. Maniwala kayo. Tignan mo naman. Yung nag-share ng gospel. May bit sila sarili ng gospel. Pero there is no other gospel to deny yourself. Diba? Ibit-bit sila. Sarili ng gospel. Pero walang gospel. May gospel sa Bible. Ito na yun, may gospel. May salvation letter. Gospel letter, salvation letter, and other more. Naniwala ka lang sa gospel, hindi naniwala sa salvation letter? Naniwala ka lang sa gospel, hindi ka magbe-bear ng good fruit? Magbe-bear ng fruit? You will be cut off from the lake of fire. Diba? Wait lang po Verse 18. A good tree cannot produce bad fruit. Ang good tree ay hindi manggagaling. Ay hindi, wait lang, baliktad. Ang good tree hindi magproduce ng bad fruit. Kasi may new transformation sila. Anong transformation? Born again in the Spirit. John 3:1-15. Bago ka tumalon sa John 3:16. Totoo yan. Bago ka doon tumalon. Ini-encourage kita. Nabasahin mo muna John 3:1-15. Wait lang po yung kapatid ko. Umiiyak. Sino po muna, mga kapatid? Please lang po muna sa akin. Mamaya ko na lang po pagpapatuloy. Praise God po, brother. Ako po yung sunod. Pwede po. Sige lang po si Cherry. Kayo po muna. Thank God po. Mapagpalang hapon po mga kapatid. Ang isi-share ko po ay Romans chapter 15 po. Verse 1-13 po. Romans, type ko lang po. Romans chapter 15. Mga taga-Roma, chapter 15, verse 1. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating may hina. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. So, malinaw na malinaw po sa salvation letter na ipinahayag.
ng salita ng Diyos na kung tayo po ay malakas sa pananampalataya, ay tulungan po natin yung mahihina po ang mga pananampalataya. Dapat hindi lang po ang sarili natin ang iniisip natin. Dapat isipin natin ng iba din po. Kasi selfishness din po yan, tsaka pride kapag sarili lang po ang iniisip po natin, mga kapatid. Verse 2. Kundi ang kapakanan din ng iba upang mapalakas ang kanilang pananampalataya. So, dahil po tayo ay nagpapahayag nag-share ng kanyang salita, ito ay para din sa kapakanan ng iba, para marinig nila yung whole counsel of God po, yung buong salita ng Diyos. Para mapalakas ang kanilang pananampalataya kasi faith comes by hearing and hearing the word of God. Paano po sila magkakaroon ng pananampalataya kung hindi po nila naririnig ang buong salita ng Diyos? Verse 3. Maging si Kristo ay hindi hinangad ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan, nasaktan din ako sa mga panlalait na ginawa sa inyo. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos, na nagkatawang tao siya, pinako sa krus, inako niya ang ating mga kasalanan, namatay at nabuhay muli ng 3 araw, at pinagkaloob niya sa atin ang banal na espiritu para tulungan tayo na mapagtagumpayan ang mundong to, ma-deny ang ating sarili po. Nasaktan ang ating Panginoong Jesus sa ginawa sa kanya ng mga makamundong tao. Kaya ganun din po tayo. Ginawa niya tayo bilang katulad niya. Sundin siya. Kasi siya ang the way, the truth, and the life. So, ibig sabihin po, kung ano yung ginawa niya dito sa mundong to, ganun din ang gagawin natin. Tatanggapin natin yung pain, tatalikuran ng ating mga sarili, at iisipin natin ang kapakanan ng iba rin po nating mga kapatid. At hindi lang pong kapatid, kundi lahat ng tao po. Walang favoritism po. Verse 4. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat upang turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Dahil po sa salita ng Diyos, itong buong kanyang salita, ay nagkakaroon tayo ng katatagan, kalakasan ng loob, at pag-asa po. Di ba po? Katulad nito, yung gospel letter, sunod ng gospel letter is salvation letter. Verse 5. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga alagad ni Kristo Jesus. So malinaw na malinaw po sa kanyang salita na tayo po ay mamuhay, mag-grow na may pagkakaisa sa ating Panginoong Jesus. Nagpapalakas at nagbibigay din ng pag-asa sa iba rin po. Kaya sabi nga po, tama nga po yung sinabi ni Brother Jeff na hindi lang po tayo dapat titigil sa gospel letter. May salvation letter doon, mga kapatid. Tayo dapat ay lumago kasi ikakat ng Panginoong Hesukristo ang hindi lumalago sa Kanya po, mga kapatid. Nasa John chapter 15 po na ikakat ang mga branches na walang good fruit po, mga kapatid. Kaya lagi po tayo mag-abide sa kanyang banal na salita, sa kanyang presensya po, mga kapatid, sa tulong na banal ng Espiritu na ipinagkaloob po niya. Verse 6. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi po dito, mga kapatid, dahil katulad po ng ginagawa natin, fellowship, nagpupuri tayo sa Kanya hindi lang sa salita, kundi sa isip at sa gawa din at sa ating pamumuhay nang kalugod-lugod po sa Kanya. Kung nadadapa naman po ay bumangon at mag-surrender sa Panginoon, magpalinis sa Kanyang salita po, mga kapatid. Verse 7. Romans chapter 15 verse 7. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo
upang mapapurihan ang Diyos. Sinasabi po dito sa kanyang salita mga kapatid na tanggapin po natin ang isa't isa. Katulad ng pagtanggap sa atin ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa ginagawa po natin ito ang pagmamahalan, greatest commandments na mahalin siya muna at ang ating neighbors bago ang ating sarili mga kapatid. Dahil sa pagtanggap natin sa bawat isa, napupurihan natin ng Diyos po mga kapatid. Naidadakila ang kanyang pangalan. Nakikita yung pagkakaisa po natin mga kapatid na walang division, kundi iisa lamang sa kanya. One body in Christ, one baptism po mga kapatid. Verse 8, sapagkat sinasabi ko sa inyo na sinugo ng Diyos si Kristo upang maglingkod sa mga Hudyo at ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. Verse 9, at upang magpuri sa Diyos ang mga hintil dahil sa kanyang habag. Ayon sa kasulatan, pasasalamatan kita sa harap ng mga hentil at aawit ako ng mga papuri sa iyo. Verse 10, at sinabi pa sa kasulatan, kayong mga hintil, makigalak kayo sa mga taong sakop ng Diyos. Verse 11, at sinabi pa, kayong lahat ng mga hintil, purihin ninyo ang Panginoon. Kayong lahat, purihin niyo siya. Verse 12, sinabi naman ni Isaias, magmumula sa lahi ni Jesse ang iisang namumuno sa mga hintil at aasa sila sa kanya, sa Panginoong Hesukristo. Sa Diyos pa rin, sa ating Diyos pa rin mga kapatid, ang ginagawa natin sa araw-araw. Verse 13, nawa ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan, kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya upang patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So malinaw po mga kapatid, ang ating pag-asa ay sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya galing ang ating kagalakan, kapayapaan, at kitang-kita rin po sa kanyang salita na dapat po tayong magpatuloy na lumago po sa Kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu sa atin po mga kapatid. Amen po. Dapat ang mga ngaral, nag-share lamang po ako mga kapatid. Ako po ay kapwa nyo. Kapatid lamang po. Sharing devotion po, Brother Ryan po. Ang salita po ng Diyos, yung 10 commandments po ay pinulpil ng Panginoon. Ayun po ay, ang greatest commandments na ngayon ay yung love your Lord God with all our heart, soul, mind, and strength and body, and love our neighbor as ourselves po mga kapatid. Praise God po. Correct me if I'm wrong po mga kapatid. Maraming salamat po at especially sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po. God bless po. Amen po, Sis Cherry. Ako naman po yung mag-share mga kapatid. Si-share ko po yung sa Marcos 5, verse 1 to 20 po. MBB tag po yung gagamitin kong version. So, start na po tayo. Ang pagpapagaling sa Gerasanong sinasapian ng masamang espiritu. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gerasano. Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. So grabe po kapag possess po ng demon, sobra pong lakas. Hindi po normal yung lakas nila. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanaw na nito si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. So grabe po no, ito po ay demon possessed. Yung demon po,
lumuhod sa Panginoong Jesus. Takot talaga sila kay Jesus, talagang tremble sila. Pero yung mga tao ngayon, halos walang pakialam. Tapos takot sila sa demon, pero sa Panginoong Jesus, wala silang pakialam. So, paano po nangyayari yun? Yung demon nga, takot na takot sa Panginoong Jesus. Pero itong mga tao talagang antitigas po ng puso. Evil po talaga ang puso ng tao. Sabi dito sa verse 7, sumigaw, ano po, Marcos 5 po, sister, 1 to 20 po, verse 1 to 20. Verse 7 po, sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. So grabe po, natakot na takot yung demon sa Panginoong Jesus. Ayaw nilang mapahirapan sila kasi po, alam na nila na may hatol na talaga ang mga demon. Sinabi dito ni Jesus sa verse 8, sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami. Ito po sa English ay legion. And ang batalyon po ay halos 5,000 to 6,000 po. So sobrang dami po nila. Sapagkat marami kami, tugon nila. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. So grabe po, natakot na takot yung mga demon, ayaw nilang mapunta sa hell. Mas okay pa sa kanila na mapunta na lang sa mga baboy. Sabi pa dito sa verse 13, pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok siya sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Sobrang daming baboy po, 2,000 na baboy. Verse 14, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang pag-iisip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Pinaalis na po nila si Jesus dun sa Depocalis. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng demonyo na siya'y isama niya. Ngunit, hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Amen po. Di ba minsan tayo gusto na rin natin umalis dito? Pero hindi. Kailangan nating i-share yung ginawa sa atin ni Lord, kung paano siya nahabag sa atin, kung paano siya naawa sa atin, kung paano niya tayo binigyan ng panibago pang pag-asa. So, hindi pwede. Share your testimony, share the word, and make disciples po talaga. Win souls bago dumating ang Panginoong Jesus. Verse 20, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. Amen po. Kailangan po nating ipahayag yung ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. From sinners, di ba, to righteous dahil po sa Panginoong Jesus sa ginawa niya sa krus, naging righteous po tayo. At namangha ang lahat at nang nakarinig na yun. Amen po, yung mga nakakarinig sa atin, natataniman po natin sila. And dahil doon, nagbabalik loob sila sa Diyos at nagpupuri po sila sa Panginoon. Kaya po, magpatuloy po tayo sa pag-share sa mga tao ng ating experience sa Panginoon at ng salita mismo ng Panginoon ang ating i-share sa kanila. So, yun lamang po. Maraming salamat. Praise God po, Ate Talia. Ikaw po, Brother Jeff, pagpapatuloy mo po. Wait lang, kapatid ko dito. Wait lang po wait lang po. Wait lang po. Verse 18 na po, di ba? Okay. Amen, sister. Fruit. And a bad trees cannot produce and bad trees produce bad fruits.
What is the representing of bad trees? Mga taong makamundo. Hi, bro! Hi! Mga taong makamundo. Ito ay galit sa tama para itama ang pamumuhay ng mga. Ito yung mga taong nagproduce ng mga masasamang bunga. Mababasa natin dito. Verse 19. Every tree does not produce good fruit is cut down and thrown in the fire. Kapag ikaw ay hindi nagpo-produce ng good fruit, John 15 verse 1 to 5. You much bear much fruit. Naniwala ka lang sa gospel, pero hindi ka nagbe-bear ng fruit para sa kanya, you are gonna cut and throw in the lake of fire. Nandun yung sa Matthew, di ba? Nung kinurse ng Panginoon ang fig tree. Tatanong ko kayo, why kinurse ng Panginoon ang fig tree? Why? Why, mga kapatid? Why kinurse ng Panginoon ang fig tree? No fruit siya, no fruit. Pero, ano talagang one main reason? Bakit? Nandun yun. Yes, tama si Sis Catrice. Pretending. Magpagpangga. Ito yung mga taong hypocrite na may Diyos kuno-kuno ay mamaya profanity. Diba? Wala siyang bunga. Pero, diba, nung kinurse ng Panginoon ng fig tree, no siya have no fruit ba yan? Bear no fruit? Diba nag-withered siya? Yun na yun. Inahin tulad na yun sa tao. Walang bunga. Nakilala siya, pero walang bunga. Diba? Tinapin na to ni Miss Tinay eh. Pag nagbe-bear ka rin ng bad fruit, maniwala ka. You were thrown, cut and thrown in the lake of fire. Si Jesus ang vine and we are the branches. Verse 20. You will know this false prophet by what they do. Yes. Ito yung mga taong makikilala mo sa bunga. Ano ba ang bunga? Transformation, attitude, lifestyle. Pag ikaw, puro, imaginein mo, nagpo-post ka sa Panginoon, pero ang iyong private life ay worldly. Hypocrite ka. Or hypocrite, mafufrong ka na sa lake of fire. Magbaho kayo. Mga hypocrite kayo. Wala kayong kundi gumawa ng masama sa likod. Imagine mo, matatakot ka sa tao, sa mga taong makita ka, patago, gumawa ng kasalanan. Di mas matakot ka sa Diyos na makita ang lahat, talikod man o hinarap. Diba? Amen? Yes po. Makikita mo talaga mga kapatid sa bunga, yung tao. Makikita mo ang tao sa bunga yan kasi imagine ninyo yung ugali ng tao, bait-baitan, then mamaya, alam mo yun, ay, nagalit sa akin. Diba, ganyan ang mga hypocrite na mamaya galit na naman sa kapwa mananampalataya. Verse 21 to 23. Ito na po yung then tomorrow, pagpatuloy ko pa rin hanggang 29. Not everyone who calls me Lord,
will enter God's kingdom. Dito na to sa heaven, in judgment dito, mangyayari to in judgment day. The only who will enter are those who do what my Father in heaven wants. Ito yung mga tao na gumagawa ng will ng Panginoon. Na born again sila. Ang kanilang pananampalataya ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sa heaven na to, gates of heaven, judgment day na to. On the last day, many will call me Lord. They will say, Lord, Lord. Ito na yun. Judgment day, maniwala kayo. Kahit ngayon, nangyayari ito. Kami Lord, 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 Lord. Maniwala kayo. Lord, Lord, by the power of your name we spoke for God. And by your name we forced out demons. Wait lang nga, talagoy. Tagalugin ko lang po. Kasi minsan, hindi lang po ako nakakagets ng English minsan. Lang po, Matthew chapter 20. Hindi ba sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng propesiya, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming himala? Ngunit malinaw kong sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng masama. Itong mga taong to in judgment day, mga nagtuturo kami, pero lumayo kayo. Pero, ano na kayo, konti lang sasabihin ng Panginoon. Ano, tama, konti lang. Sasabihin sa mga magtuturo, well done, my good and faithful servant. Kasi ang magtuturo ay mahirap. Okay? Mahirap ang hatol ng magtuturo. Kasi once may mali kang naibigay na kahulugan, 2 Peter chapter 3 verse 16, mali at ibang scriptura, biniwi ka ng maling kahulugan. Okay? Mga kapatid, yan lang po magtatapos ang aking sharing ng devotion. Tomorrow po ay sa 29 lang po. Pagpapatuloy ko pa rin hanggang maubos yung whole chapter. Eat well po, sis Taria. Maraming salamat po, Bro Jeff, sa binahagi mo pong um, devotion po para po sa amin. Mga kapatid, bali po, ang isi-share ko po na topic about sa aking devotion is Lucas chapter 11 verse Lucas chapter 11 verse 29 to 32. MBB tag po yung gagamitin ko, mga kapatid. Thank you po, Sister Cherry. Hinanapan si Jesus ng palatandaan. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, ngunit subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Mga kapatid, kung babalikan po natin ang kwento ni Jonas sa Old Testament po, pinili po siya ng Diyos upang magpahayag ng salita at kagustuhan ng Panginoon para sa Nineveh. Sa isang lugar po sa Nineveh. Sinabihan po siya ng Panginoon na balaan niya na magbago ang mga taga Nineveh, na
sapagkat ang mga taga Nineveh po ay isang makasalanan din pong lugar nung panahon na yun. Kaya po, hinirang po si Jonas na balaan ang mga taga doon upang sapagkat may paparating na galit sa kanila ang Panginoon, susunugin din po ang Nineveh that time. Kung paanong si Jonas, verse 30, kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Nineveh, gayon din naman ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus, ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Si Haring Solomon, mga kapatid, alam naman po nating lahat na that time, sa panahon ni Haring Solomon is napakalawak ng kanyang wisdom. Napakaganda ng kanyang wisdom. Sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng karunungan na hindi kayang nakawin ng iba. Ngunit mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita napakalinaw na mas higit ang Panginoong Hesus ang kanyang karunungan kaysa kay Haring Solomon. Mas higit pa kung si Haring Solomon nga po ay kung babasahin natin ang mga sinulat niya, ang Ecclesiastes, 'di ba ang lalalim ang tatalinghaga ng kanyang mga salita. Ngunit walang makatatalo sa wisdom ng Panginoong Hesus. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Verse 32, sa araw ng paghukom, sasaksi ang mga taga Nineveh. Yun nga po yung sinabi kanina dito sa verse 29. Sa panahon ni Jonas ay ganon din po. Sa araw ng paghukom, sasaksi ang mga taga Nineveh. Kasi sila po ay nagbago, mga kapatid. Nung binalaan sila ni Jonas, talagang natakot sila sa Diyos. Nagkaroon sila ng respeto at takot sa Diyos, mga kapatid. Yun po din ang kailangan natin ngayong generation natin. Kailangan natin matakot sa Panginoon. Magkaroon tayo ng takot. Pansinin natin ang nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid. Galit ang Diyos. Pinapakita niya sa nangyayari sa atin ngayon ang kanyang pagkagalit sa lahat ng ginagawa nating mga kasalanan. Verse 32, sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito, sapagkat sila po ay nagsisi dahil sa pangangaral ni Jonas. So mga kapatid, ngayon, ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus para mangaral din sa ating lahi. Ano po ba yung mga ginagawa natin ngayon sa generation natin ngayon, mga kapatid? Ginagamit tayo ng Panginoon upang mangaral tayo. Pagsabihan din natin ng pagsabihan din natin ng generasyong ito na repent kasi may paparating na galit ang Panginoon. Kagaya po ito sa panahon ng mga taga Nineveh. We need to repent. Pagsisihan po natin ang mga kasalanan natin, mga kapatid. Pakinggan ninyo lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon, ang Panginoong Hesus. Repent, mga kapatid. Sobrang makapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kaya niyang baguhin ang kahit sinong makasalanang tao. Basta tayo magpakumbaba, ibigay natin ang puso natin sa Kanya. Hayaan natin na siya ang magbago sa atin. Magpagamit tayo sa Kanya. Kung tayo'y nasasaktan sa kagustuhan niya, tanggapin natin ang ating mga pagkakamali.
aminin nating tayo'y makasalanan. Huwag tayong magmataas. Bagkus ipagpakumbaba natin ang ating mga puso, ang ating sarili sa Panginoong Hesus. Siya ay maawain. Maawain siyang Diyos. Ngunit marunong din siyang magalit. Tingnan natin mga kapatid kung sino yung mga taong ayaw sa kagustuhan niya. Binibigyan niya ng mga problema upang hanapin siya at bumalik sa Kanya. Manumbalik tayo sa Panginoon. Kaya tayo binibigyan ng mga ganitong plague, salot, binibigyan na tayo ng babala upang magbalik tayo sa Panginoong Hesus. Wala tayong ibang kailangan kundi siya lamang, siya lamang, siya lamang, ang Panginoong Hesus lamang. Siya lang po. Siya ang una sa lahat, bago ang iba. Kaya yun po mga kapatid, manumbalik po tayo sa Panginoong Hesus. Ibigay natin ang buhay po natin sa Kanya. Habang naririnig pa natin ang Kanyang salita, habang nababasa pa natin ang Kanyang salita, hindi natin hawak ang ating mga buhay. Now is the time of salvation. Give our life to Him. Yun lamang po. Ang susunod po na magbabahagi ng kanyang devotion is si Sister Yel po. Sister, may share lang ako about sa sinabi mo. Yun nga po, totoo po yun mga kapatid. Kaya po talaga binibigyan ng problema ang pagano ng mga tao para talaga pong ibigay po ang buhay magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Kaya ganun po tayo tinatawag ng Panginoon sapagkat ayaw niya po tayong mapahamak mga kapatid. Lalo na po sa mga nanonood dito, ito po yun po ang totoo na ang Panginoon ay tinatawag tayo dahil sa mga problema because para tayo'y magbalik loob na sa Panginoon sapagkat wala na nga pong oras talaga ang mundong ito. Ang gusto na lamang ng Panginoon ay manampalataya na tayo sa Kanya. At maging mag-share po ng mga kingdom gospel. Ipayag po natin sa mga kapatid natin dyan, sa mga hindi pa po nagigising sa katotohanan sapagkat alam po natin na mahal po natin ng mga kapatid. Kapatid natin dyan, ayaw natin silang mapahamak, di ba nga mga brother and sister? Dahil mahal po natin sila, mahal din tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo po, napaka-bless po natin dahil nagising po tayo sa katotohanan. At ginising po tayo ng Panginoon. Yun nga po, magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat tayo'y nasa Panginoon na ngayon, di ba mga brother and sister? Kaya sa mga bagong nanonood po dito mga kapatid, brother and sister, give our life to God kasi tinatawag na po tayo ng Panginoon. Kumakatok na po siya sa bawat puso po natin. Sapagkat ayaw niya po tayong mapahamak, mga kapatid. Ayaw niya tayo mag-suffer in the lake of fire. Kaya give our life to God kasi no more time na po. Yun lamang po. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalang hapon po mga kapatid. Yun nga po yung sa sinabi po ni Sister Jane at Brother Anthony na yun nga po na ang Panginoon ay araw-araw po na kumakatok po sa ating mga puso na siya po ay pagbuksan na natin dahil wala na po tayong oras. Yung mga sinasaad po sa kanyang salita ay talagang fulfilled po lahat. Sabi nga po sa kanta na sa Living Hope po na sabi doon, the work is finished and the end is written. Tapos na to, napagtagumpayan na po ng Panginoon ng mundong ito na talagang panghawakan natin po ang ating mga puso dahil marami po tayong sufferings, no persecution na naniniwala po ako and maniwala po tayo sa Panginoon na ginagamit niya lamang po yung mga problemang ito para tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. Sabi nga po ni Sister Tinay po na yun na ginagamit lang po talaga ng Panginoon yun para tayo lagi pong magpakumbaba po sa Panginoon. Yun nga po no. Hindi rin po talaga ako prepared kasi nadidistract din po ako and yun nga po kinakausap ko lang din po yung Panginoon
kinakamusta ko po siya kung yun, kasi may nararamdaman din po yung Panginoon ng mga kapatid, kasi dito po no, nung na-share po ni Sister Tinay kagabi sa Matthew 13, and then din doon po sa gamit ko po ay MBB, doon po sa mga baba may mga verses po doon sa baba, then titignan mo yun, tinignan ko po dito sa mga awit. Ito po yung na devotion ko po na kahapon po dito sa awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Back then lang po itong mga Israelites, ito po yung mga bayang pinili ng Panginoon, hinirang niya. Ngunit itong mga Israelita ay talagang mareklamo, no? Talagang konting ano lang, talagang sinusubok nila yung Panginoon, na wala silang, yung parang nakalimutan nila agad na yung pagmamahal ng Panginoon, puro sila reklamo, puro sila pagdaing. Yung gusto nila dapat yung meron agad, hindi po sila na yung natututong magtiis. Dito po sa sabi dito po no sa awit awit 7 mga awit 78 verse 10 po. Ang tipan sa Panginoon hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Amen. And ito po talaga yon dito po sa fast forward lang po, no, ipunta po natin dito sa mga awit 78. Dito po sa 35 to 40. Pasensya na po kayo mga kapatid. Dito po sabi dito sa mga awit 78 verse 35. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Grabe po, no? Pagkat yaoy pagkunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan. Hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Amen. Ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Grabe, no, makikita po natin dito mga kapatid na yung pagmamahal no, sa kabila lang lahat ng ginawa ng mga Israelita na sa Panginoon po, na tinatawag na the God of Israel, no, sa kabila ng lahat ng pag-disobey nila sa Panginoon, pagmamahal pa rin po, dahil siya po'y Diyos na mahabagin, na pag sila'y nagsisi, tumalikod, yun lang naman po yung nais ng Panginoon, na maging tapat tayo sa Kanya, hanapin siya sa bawat araw, mahalin natin siya ng buong puso, kaluluwa, no, sundin ang Kanyang utos. No, yun po, na wag na tayong tumalikod kung nasaan na po tayo ay amen. Opo, amen, no, noon pa man yun na ang gusto ni Lord. Amen po, Ate Talia. Talagang ayun mga kapatid, mahalin natin siya ng buong puso po natin. At wag na po tayong tumalikod kung nasaan na po tayo. Stay na po tayo dito mga kapatid. Patatag po tayo sa bawat araw. Ano man po yung pinagdadaanan natin. Isipin po natin palagi yung Panginoon. Yung future. Wag po natin isipin yung mga problema. All eyes, ears po natin ay sa Panginoon lang talaga. Dahil itong mga struggles, itong mga pinagdadaanan natin sa bawat araw, hindi po to ng mga kapatid ang buhay. Hindi po ito yung buhay natin. Hindi po ito yung totoong buhay. Sinusubok lamang po tayo, no, hanggang saan. Dahil sabi nga po no sa Romans 8, pinanghahawakan ko din po talaga to, 31 to 39 mga kapatid, no, na walang makapaghihiwalay po sa atin sa Panginoon. No, dahil nung sabi nga po 'di ba ng Panginoon na bago niya palikhain ang mundong ito, alam niya na yung para sa kanya. Kaya ipakita natin sa Panginoon na isa rin tayong karapat-dapat. Ipakita natin na mahal po natin siya, no? Sa pamamagitan ng yun, pagkamusta natin sa Kanya, dahil po yung Panginoon natin, hindi lang siya Diyos ng mga Diyos, kundi isa din po siyang may nararamdaman.
no, kamustahin po natin siya, wag po yung puro sa atin, no, instead na yung po, mag-focus po tayo sa mga problema, yung kausapin po natin siya sa pamamagitan ng yung tulad po ng ganito na sinasabi ko sa kanya na, Panginoon, na ganyan, kamusta ka na ba? Kamusta yung heart mo, Panginoon? Kasi nga po, nung na-feel ko talaga yung Holy Ghost, yung Holy Spirit, yung talagang naramdaman ko yung puso talagang, yung puso ng Panginoon ay talagang nasasaktan po talaga siya sa mga nangyayari. Kaya, no, talagang kamustahin natin sa bawat araw yung Panginoon, kausapin natin po siya, no, paglaanan natin siya ng oras sa araw-araw, siya po yung unahin natin, no. Kung magkasala man po tayo, bumangon pa din. At ang talaga mahalaga po dito na sana share po ni Sister Cherry na huwag bigyan yung sariling kasiyahan, kundi ang kapwa po natin ang bigyan natin ng kasiyahan sa pamamagitan mo ng pagtulong sa kanila, no. Naano ko rin po ito sa pag-share ko din po doon sa amin, sa mga lola ko, shineran ko po talaga sila ng salita po ng Panginoon na pangalan niya lamang may tataas. Talagang yun, wala man po ako masyadong alam, pero sa pamamagitan po ng pananampalataya ko sa Panginoon, talagang binahagi ko po yung salita niya kahit na wala po ako masyadong alam. And ganun, hindi naman po nababase ito sa kaalaman ko lang, kundi sa alam ng Panginoon, because this is not about me naman po, it's about the Lord po. Kaya yun po mga kapatid, yan, dito po sa natapos na po tayo dito sa ito po sa dito sa mga awit verse, no, nasabi po dito sa na gayon pa man palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila ay kanyang pinatawad pa rin. Amen. Dahilan sa pag-ibig niya hindi sila wawasakin. Talagang love po talaga. Yung love po talaga is maraming nagagawa ito. Talagang sa pamamagitan ng pagmamahal natin, no, na kahit gaano yung kalaki yung mga kasalanan, no, yung mga naging yung katulad po ng yung paggawa po ng tatay ko din ng inihilan tulad ko lang po sa tatay ko na sa araw-araw, nasasaktan din po ako sa nangyayari sa aming pamilya, pero no, tinuturuan po ako ng Panginoon tayo na suklian pa rin natin ang pagmamahal dahil in the end of the day, no, mga kapatid, talagang pagmamahal natin yung motive po talaga natin dito, no. Kaya wag po tayong susuko. Pagdasal po natin yung mga mahal po natin sa buhay. Kumapit po sa Panginoon. Sabi niya po dito na kung siya'y nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang. Hanging di na nagbabalik matapos na makaraan. Amen. Madalas na nag-aalsa noong sila'y nasa ilang. Ang ganitong gawa nila'y labis niyang dinaramdam. Amen. Nung nabasa ko ito nung kagabi po, nung nagising ako ng mga madaling araw, na yun, talagang may nararamdaman po talaga yung Panginoon. No, ipakita talaga natin mga kapatid kung paano bubo natin siya mapiplease. Pero yun na nga po, no. Hindi ko alam kung ano po talaga yung dapat kong gawin, pero yun, gusto ko rin po talaga mag-share kanina ng magbahagi ng salita na naman ng Panginoon dun po. Kasi tinatawag po ako ng kapitbahay na magbebenta daw po sila. Tas grab ko po na opportunity yun para masyaran sila. Yung problema, dumating po agad yung bunso kong naming kapatid na yun, galit na magulo po talaga yung pamilya namin. Yun, hindi po ako nakapag-share. Yun, umupo na lang muna ulit ako talagang focus lang sa Panginoon. Finokus ko po sa Kanya kahit na
talagang nadi-distract talaga po ako distracted talaga ako. Hindi ko talaga alam kung anong uunahin. Pero mag-act pa din po tayo ng faith talaga na kahit anuman mangyari, ibabahagi ko pa din po na kung loloobin po muli ng Panginoon, ibabahagi ko po muli yung salita po niya. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Pasensya na po. Yan, mapagpalang gabi po mga kapatid. Praise God po sa naibahagi po ni Sister Yel at ng ating pong mga kapatid. Ako po ay magbabahagi rin po mga kapatid pero maikli lang po. Sa Kawikaan po or Proverbs chapter 29 po verse 1, 18 and 18 to 19 lang po. Verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. So parang kanina po naiisip ko kung mag-share pa ba ako, pero nung nabanggit po ni Sister Jane tsaka ni Sister Yel yung about sa repentance, talagang sabi po ng Panginoon na ibahagi ko to kasi connected po sa mga nabanggit po ng ating mga kapatid. At sinasabi po dito, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Alam naman po natin na sa kasalukuyang panahon ay lumalaganap po ang salita ng Diyos sa apat na sulok po ng daigdig at nabubunyag ang kagustuhan, pamamaraan po ng Panginoon para sa pagtutuwid sa pamumuhay ng tao dito po sa mundo. Kaya mga kapatid, yung mga nakikinig po dyan na wala pa po sa will ng Panginoon, ito po ay pinapasabi ng Panginoon ng mga nagsasabi po o nagbabahagi ng salita ng Diyos para sabihing magbago. Ang Diyos na po mismo ang nagsasabi na hindi maliligtas ang mga taong ayaw magbago habang may panahon pa sa pamamaraan ng buong salita ng Diyos po. Hindi po kami nagsasabi dito mga kapatid na kapag hindi kayo nagbago, hindi kayo naniwala sa Panginoon, hindi nyo siya sinunod, ay mapapahamak kayo, hindi kayo maliligtas. Hindi po kami nagsasabi noon, kundi salita ng Diyos po mismo. Kaya yung mga nakikinig po dyan na mga kapatid po, sa tuwing naririnig po natin ang salita ng Panginoon, huwag po nating hayaan na tumigas ang ating puso sapagkat pagmula pa po noon hanggang ngayon mga kapatid, talagang awa po ang ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng tao sapagkat hindi niya nga po nais na may mapahama kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. At alam naman po natin na lahat ng tao talaga ay nakakarinig po ng kingdom gospel at yung mga seed of faith na nasa ating mga puso at sa mga tao po na wala pa sa will ng Panginoon ay talagang ipinagkakatiwala na lamang din po natin sa Panginoon kasi hindi po natin sila mababago. Tanging Panginoon lang po ang magbabago ng buhay, ng puso ng tao. Kung ito po, di ba po yung mga tao rin ay willing na magpabago, na magpagamit at talagang sumunod po sa Panginoon. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Dahil nga po lumalaganap ang salita ng Diyos sa maraming tao dito sa masamang mundo po na ito, naririnig po ang katotohanan. Amen po. Kaya sa mga kapatid po natin dyan, sinasabi ko kanina ng Panginoon po na hindi po kami ang nagsasalita dito, hindi po kami nagbabahagi dito. Kami po ay isa lamang sa mga kinawa ng Panginoon para po ibahagi po ito sa inyo. Kasi kung kami po ay namumuhay pa rin na ayon sa sarili namin, sa katulad po kung paano mamuhay ang mga makamundo sa mundo na to, ay hindi po namin ito masasabi, hindi po namin ito maipapahayag. So ang lahat po ng ito ay hindi po authority namin, ng aming mga sarili, ng aming mga kagustuhan, kundi authority po mga kapatid ng Panginoon na ayon po sa ikabubuti, sa ikaliligtas po ng mga tao sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. At hindi po kami naririto para po manghusga. Katulad nga po ng sinabi dito, yung mga hindi po makinig ng payo. Kundi kami po ay narito, payo po ito mga kapatid ng pagmamahal at payo ng katotohanan sa pamantayan ng salita ng Diyos po. Kasi hindi po namin salita ang aming ibinibigay sa inyo po, kundi salita po mismo ng Diyos na
Ang may authority po ng Panginoon para ito ay aming ibahagi sa inyo. At ang Diyos na mismo ang nagsasabi po mga kapatid, nakapahamakan sa dulo ang kahahantungan ng mga taong hindi nakinig. Yung mga tao po na nabuhay dito, na namatay na, sila'y namatay, na hindi sila nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan, na sila'y namatay, na may sama ng loob, hindi nila kinalala ang Panginoon. Sila po ngayon ay nasa hell, mga kapatid. Doon po ay pinahihirapan sila ng mga demonyo sa kung papaano sila masasamang pamumuhay na ginawa nila sa mundong ito ng mga panahon na sila'y nabubuhay pa. Katulad nga po nung narinig natin na testimony na mayroon po talaga sa hell mga kapatid na mga room po kung saan doon po pinahihirapan yung mga tao batay po sa kung anong kasamaan yung ginawa niya. Kaya po tayo mga nabubuhay pa sa mundong ito, mapalad po tayo dahil naririnig natin ang salita ng Panginoon, panawagan para tayo magsisi, para tayo magbalik loob, manumbalik sa kanyang paglingap, sa kanyang presensya, sa kanyang way ng kaligtasan para tayo ay hindi mapahamak sa kanyang paparating na galit para wasakin sa apoy ang masamang mundong ito at ang mga tao na ayaw sa authority, whole counsel ng Panginoong Hesukristo po mismo na sinasabi ng kanyang salita. Again mga kapatid, the Lord is Spirit po. Siya po ay nakikipag-usap, siya po ay nangungusap sa henerasyong ito, sa mga tao na hindi pa nakakarinig, hindi pa, alam niyo po yung matigas pa ang puso sa kanya, siya po ay nangungusap, siya ay gumagamit ng mga vessels, ng mga tao para ipahayag ang kanyang mensahe. Katulad nga po ng Old Testament, iba po ang Panginoon ay may mga ginamit ng mga tao, mga propeta, ang kanyang mga apostol. At ngayon mga kapatid, may mga tao rin po na ginagamit ang Panginoon, hindi po sa sariling kakayahan, sa sariling kagustuhan, kundi kalooban po mismo mga kapatid, ang isinasa pamuhay at ang sinasabi. Kaya po napakapalad natin mga kapatid, dahil marami nga pong mga tao noon, ating mga ninuno, na hinangad po na malaman yung nalalaman natin ngayon. Pero ngayon po, ito po ay pinapahayag ng Panginoon sa henerasyon natin na ang kasagutan po ay nasa salita ng Diyos mismo. Sapagkat tunay nga po na matalim, mabisa, talagang buhay na buhay po ang salita ng Diyos. Talagang malalim po siya, hindi natin siya mauunawaan ng sarili lang natin na isip, sarili lang natin na kagustuhan. Hindi po kailangan po talaga ang Espiritu mismo ng Panginoon ang magdwell sa iyo. Kinakailangan po natin yung posture po, yung yung posture ng ating mga puso mga kapatid, sapagkat hindi po natin madadaya ang Panginoon. Kaya nakakalungkot yung mga tao na they speak Jesus in their lips but their heart are far from Him, na hindi nila alam ang Panginoon ay mayroong nais na sa atin. Yun po ay ang pagpapatuloy sa kanyang kalooban sa araw-araw. Kaya nga po everyday battle Hindi po ito once saved, always saved. Hindi po ganun. Those who endure till the end will be saved. At hindi po tayo maliligtas ng kahit na anong kaparaanan nating mga tao. Tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng banal na dugo, pananampalatayang buhat sa simula hanggang wakas sa Panginoong Diyos lamang po. Magpatuloy po tayo sa verse 18. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Amen po, diba? Sobrang accurate po nung salita ng Panginoon sa nangyayari po sa buong mundo at lalong-lalo na po sa bansang kinatatayuan, tinitirhan po natin ngayon, ang bansang Pilipinas. Kitang-kita naman po natin ang fruit ng mga tao po na mapaghimagsik, na ayaw sumunod sa Panginoon. Kitang-kita po natin ang mga problema, ang mga salot, ang mga kapigatian sa buhay ng mga tao dahil nga po sa sariling kagustuhan, free will. Talagang sa mga kasalanan po ay tayo niyayanig na ng Panginoon. Diba po, kitang-kita natin sa bansang Pilipinas na dito po maraming mga relihiyosong tao dito na naniniwala daw sa Diyos. Pero bakit nga ba magulo? Walang kapayapaan ng bansang ito. Kahit ang dami-daming Christian, puno silang ganyan. Kasi nga po, idolatry, napakalala po ng nangyayaring idolatry sa bansang ito at lalong-lalo na po sa buong mundo.
At alam naman po natin, nakasuklam-suklam sa Panginoon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang po ito sa mga rebulto, kundi sa minamahal ng mga tao, sa pera, sa sarili, sa kayamanan. Yan pong lahat ay parte ng Diyos-Diyosan. At hindi naman talaga po, 'di ba, tunay, buhay na Diyos ang siyang sinasamba ng mga tao dito. Hindi naman po lahat, pero majority po kasi talaga ang mga tao, hindi nila kilala ang Panginoon. Katulad po nung unang panahon, 'di ba, yung mga teacher of the law, yung mga Pharisees, nasa harapan nila ang Panginoon pero hindi nila nakikilala. Gayon din po ang mga tao ngayon. Ang kalooban ng Panginoon mismo ang naririnig nila pero hindi nila tinatanggap. Kasi nga ang tao nakafocus po sa nakikitang physical sa mundong ito, hindi po sa spiritual, kung saan po ang mga bagay doon ay pangwalang hanggan. Katulad po ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. At dito po makikita natin na isa din sa dahilan ay hindi po buo yung pananampalataya at pagsunod ng tao sa mga utos ng Diyos. Kaya nga po, diba, kahit nung Old Testament po, makikita natin, mababasa natin yung mga tao po, diba, chosen niya po yung bansang Israel. At kapag po yung kanya mga chosen bansang Israel po, diba, ay naghihimagsik, sumusuway sa kanya, tumatalikod sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal. Nababasa po natin na niloloob po ng Panginoon na sakupin sila ng kanilang mga kaaway para ipaalala sa kanila na ang Panginoong Diyos lamang po ang dapat nating sambahin, ang dapat nating pagkatiwalaan, ang dapat nating buong puso na siyang ating sundin sa ating mga buhay. Magpangmula noon hanggang ngayon. Gayon pa din mga kapatid, hindi po nagbabago ang Panginoon natin. Siya po ay mananatiling tapat kahit po ang lahat ng tao ay sinungaling. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Amen po. Ang kautusan ng Diyos po, alam naman po natin sa Old Testament ay yung 10 utos. At ngayon naman po, yung kautusan ng Diyos sa New Testament sa kasalukuyang panahon po ay 'di ba po yung mahalin ng Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. At ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ito po ay perfect by love. At hindi na nga po nakaukit sa bato yung kautusan ng Panginoon. Yung law of Christ po ay nakaukit na sa ating mga puso't isipan. Kaya nga po tayo ay may takot na gumawa ng mga bagay na ini-enjoy natin before. Kasi nga po, hindi na ito tayo yung namumuhay sa sarili nating authority, kundi talagang, di ba po, ang Panginoong na mismo ang siyang nagpapaalala. Talagang yung batas niya ay nasa ating mga isipan at puso, na nagko-convict na tayo magpatuloy po sa Kanya hanggang wakas. Mga taong ang pananampalataya po, di ba po, ay nakasentro lamang sa Panginoong Jesus. Kumbaga, talagang Panginoon ang sinasamba. Kasi sa mundo pong ito, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas, di ba, talagang mahilig sa idols, sa mga idolatry na mga walang kabuluhan, mga walang buhay, mga hindi naman mga nakakarinig, mga hindi naman nakakapagbago ng buhay ng mga tao. Pero yun nga po, bulag ang tao sa katotohanan. At hindi natin sila mapipilit, hindi natin sila mababago, di ba? Kundi prayer po sa Panginoon dahil siya po ang magpapakayag sa mga tao kung kanya pong loloobin, katulad po ng ginawa niya sa atin. Sobrang patient niya po sa atin, mga kapatid. Kaya po, tayo magpatuloy sa pagbabahagi, sa pakikibahagi sa sakit, sa paghihirap ng Panginoon, alang-alang sa kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Kasi hindi naman po ito about sa atin. It's all about our Lord Jesus Christ forever and ever. Verse 19 po, last verse. Ang utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan. So, dapat daw po, hindi dapat lang natatapos sa salita lamang po ang lahat o ang isang bagay. Kasi, aminin man po natin sa hindi, di ba po? Kapag words lang, hindi talaga siya mabisa.
Kaya dapat po may kalakip na gawa na naaayon doon po sa sinasabi or mga salita po. Iba po kasi talaga yung impact ng salitang may pagkilos sa nakakakita po. Kumbaga, action speaks louder than words. Halimbawa po sa school, yung mga bata po na nagsisimula pa lamang matuto ng ABC, ng numbers, tapos yung teacher po, 'di ba? Kunyari binabanggit na lang ABCD 1 2 3 ganun po. Tapos yung mga bata na nagsisimula pa lang, sa words lang nila naririnig pero hindi nila nakikita. So, ngayon po, 'di ba, nasa modern na tayo, yung mga po ay naglalagay ng presentation or visual para mas makita po, mas maunawaan ng mga nakakakita ng mga bata po. At sa training din po, yung mga tao po na nag-a-apply ng kasambahay, 'di ba po? Sila po ay may mga gawain din. At hindi po sila matututo kung hindi po ituturo ng may-ari kung ano po yung dapat nilang gawin or yung areas na kanilang aayusin or gagawin po. Ganon din po sa atin. Kinakailangan po hindi lamang sa salita natatapos yung ating pagbabahagi, yung ating mga sinasabi, kundi dapat po nakikita rin sa ating mga gawa. Sapagkat mas po talaga yung impact kapag yung salita at gawa ay napagsasama. Hindi lamang salita yung naiiwan, di ba po? Pag nakikita sa mata, naririnig sa tenga, talagang tatatak po yan sa mga tao sa paligid natin na nakakakita at nakakarinig po. Lalong-lalo na po ang pag-share ng kingdom gospel. Pagkat di niya susundin kahit ito ay maunawaan. Kasi nga po, 'di ba? Ang salita ay hindi lang po yan basta-basta mapapatunayan. Kasi kahit sa may dila po, pwede kang mag-speak ng life or mag-speak ng death, mag-speak ng truth or mag-speak ng lie. So, kailangan talaga ng may gawa, kalakip na gawa. Paano nga naman maniniwala o susunod yung nakakarinig sa salita na sinasabi natin kung walang halimbawang pagbabatayan? Amen po. Kaya nga po kinakailangan ng pagsanipersan ng words and actions, hindi lamang words, dahil ang words madali ang makalimutan ng tao, pero yung effort, yung action ay talagang tatatak, talagang maaalala, maisa sa buhay, masusunod, masusundan. Yun lamang po mga kapatid, salamat po. Amen po. May susunod pa pong mag-share. Baka wala na pong mag-share. Pwede naman po ako mag-lead ng prayer kung wala nang pong mag-share mga kapatid. Sige po, sino pa na po mag-lead ng prayer? Sige po. Okay, mga kapatid. Sige po. Pikit lang po natin ang ating mga mata at damhin po ang presensya ng ating Ama na nasa langit. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, the King of Kings and Lords of Lords, Panginoon, Ama, maraming salamat sa matagumpay na araw na ito na nakapagbahagi po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, Ama, kayo na pong bahala sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, makapagpahinga na rin po ang aking mga kapatid po sa pananampalataya. Lord, pinagdarasal ko sa inyo, Ama, yung kanilang kahilingan, aking itinataas, Panginoon. Lord, patatagin po sila sa bawat araw. Panginoon, na kami ay lumalaban, Panginoon.
hindi po lumalaban para manalo. Dahil Panginoon, sabi mo nga sa salita mo, Panginoon, na napagtagumpayan nyo na po itong mundong ito. Ang nais nyo lamang po ay sundin namin ang inyong yapak, Panginoon. Lord, bigyan nyo kami ng lakas sa bawat araw, Panginoon, karunungan, Panginoon, na maunawaan po ang inyong salita na napakalalim, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat araw, sa araw-araw, Panginoon. Ama, humihingi po kami ng awa sa mundong ito, Panginoon, na palala ng palala. Panginoon, nawa, Ama, mahipon nyo pa rin po ang puso ng mga taong natutulog pa rin po sa inyong salita, Ama. Lord, kayo na pong bahala sa kanila, kahabagan nyo po, lalong-lalo na, Ama, yung mga bata, Panginoon. Lord, kaawaan nyo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na, Ama, yung malalapit po sa buhay namin. Huwag po silang pabayaan. Lord, cover them with your holy precious blood, Lord. Panginoon, I rebuke and bind all the bad entities, demonic entities, Panginoon. Lord, in Jesus' mighty name, I rebuke you, Satan. Panginoon, harangin nyo bawat gawa, plano ng diablo, Panginoon, na ilayo kami sa kapahamakan, ilayo kami sa plano, gawa ng kaaway. Dahil, Panginoon, hindi sila magtatagumpay. Panginoon, dahil naniniwala ako na wala silang binatbat po sa inyo, Ama. And I decree and declare that no weapon formed against us shall prosper. And every tongue that speak against us, against you, in judgment, shall be condemned in the mighty name of my Lord Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, Ama, kung may hihilingin man po ako para sa aking sarili, sa aking mga kapatid, ay yun po ay makapiling, makasama ka na po namin. Dahil, Panginoon, sabik na po kami na kayo'y makapiling, makauwi sa totoo naming tahanan. Dahil, Panginoon, hindi ito ang buhay. Patatagin po ang bawat isa. Lord, always remind them. Panginoon, help us, Lord, in this area of our life. Panginoon, create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Always renew our mind, Lord, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, in Romans 2 verse 12, Panginoon, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of our mind, Panginoon. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Hindi po namin ito ng sarili lamang namin, Panginoon. Lord, because apart from you, Lord, we can do nothing, Panginoon. We can do nothing without you, Lord. Hindi po namin to kaya. Kailangan ka po namin, Ama. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ama, dito na lamang po muna siguro ang aking panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, iisang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Amen and amen and amen. Amen po. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Shalom po mga kapatid. Ingat po ang lahat mga kapatid. Magpahinga po at kumain. And see you